Sa pagpapatuloy ng Encantadia Chronicles Sangre, tuluyan nang napasakamay ni Mitena ang buong Encantadia. Isa-isa niyang sinakop hindi lamang ang mga taga-Lireo, pati na rin ang Sapiro at Hatoria, kundi pati na rin ang buong lahi ng mga Adamyan na walang kaalam-alam sa sakuna na darating. Kasama sa kanyang mga nabihag ay ang pinakamatanda at ang mga ninuno ng Adamyan na si Imaw, pati na rin ang iba pang mga Adamyan na walang kalaban-laban sa bagsik ni Mitena. Walang sinayang na oras si Mitena. Ginawa niyang mga alipin ang mga bihag, pinasuko ang mga kawal, tanda ng kanyang ganap na paghahari. Sa kanyang mga palad, hawak-hawak na niya ang tatlong makapangyarihang brilyante, ang brilyante ng hangin, tubig at lupa. Napasakamay na rin niya ang Lireo, ang tahanan ng magkakapatid na Sangre na sina Amihan, Perena, Alena at Danaya, na minsan ay naging simbolo ng lakas at pag-asa ng buong Encantadia. Ngunit ngayon, isa na lamang ang natitirang Sangre na may lakas ng loob na humarap kay Mitena. Si Perena, ang panganay na anak ng yumaong Reyna Minea at tagapangalaga ng brilyante ng apoy. Siya na lamang ang natitirang pag-asa ng Encantadia dahil nabihag na ni Mitena si Alena, ang tagapangalaga ng brilyante ng tubig, at si Danaya na may naiwan namang anak sa mundo ng mga tao, ang itinakdang tapos kay Mitena ayon sa propesiya ni Cassiopeia. Maging ang reyna ng Sapiro ay naipatapon na rin sa piitan ni Mitena, walang kalayaan at tila wala ng pag-asa. Samantala, habang tumatakas sina Perena kasama si Adamus, ang anak ni Alena, at si Flamara, hindi pa rin sila tinantanan ni Mitena. Sa kanilang pagtakas, nahuli at naiwan sa mundo ng Encantadia sina Adamus at Flamara. Walang ibang magawa si Perena kundi harapin ang bagsik at bangis ni Mitena. Sa isang matinding sagupaan, buong tapang na lumaban si Perena upang ipagtanggol ang huling brilyanteng naiwan sa kanyang pangangalaga, ang brilyante ng apoy. Subalit sa tindi ng labanan, tuluyan na itong napasakamay ni Mitena na ngayon ay ganap nang may hawak ng apat na pinakamakapangyarihang brilyante ng buong Encantadia. Sa labis na galit at paghihinayang, hindi nagpatinag si Perena, bagkus agad siyang nagtungo sa mundo ng mga tao upang hanapin si Terra, ang anak ni Danaya na siyang pinaniniwalaang tatapos sa paghahari ni Mitena ayon sa propesiya ni Cassiopeia. Sa kabilang dako, sa tahimik na daigdig, taimtim na nagdarasal si Amihan, ang namayapang reyna at kapatid ng mga Sangre. Dalangin niya na sana ay matagpuan na ni Perena ang tagapagligtas na kay tagal nang hinihintay ng Encantadia. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may bumabagabag pa rin kay Mitena. Kinausap niya si Imaw na ngayon bihag niya rin, at itinatanong kung ano nga ba ang magiging wakas ng lahat ng ito. Gusto niyang malaman kung siya ba ang talagang nakatakdang magawi o kung darating ang araw na may papalit sa kanya. Malamig ang sagot ni Imaw. Sinabi niyang mahabang panahon pa ang kailangang hintayin ng mga taga-Encantadia bago sumilang ang tunay na magwawakas sa kasamaan ni Mitena. Ang anak ni Sangre Danaya na ngayon ay namumuhay sa mundo ng mga tao. Ipinahayag pa ni Imaw na binasbasan ni Danaya ang kanyang anak na huwag munang ipakita ang kanyang kapangyarihan, kundi ikubli ito hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Dahil dito, nagngingit-ngit si Mitena. Hindi niya hahayaang mabigo siya. Balak niya ngayong ipasugod ang kanyang mga kawal at ipahanap si Terra sa mundo ng mga tao. Sinabi pa niya na hindi makakapalag si Terra na balang araw ay magdudurog din sa kanyang mga palad ang itinuturing na magliligtas ng Encantadia. Samantala, sa mundo ng mga tao, hirap na hirap si Perena. Hindi pa rin niya matagpuan si Terra, lumalaban siya sa kabila ng kanyang sugat at pagod, sugat na iniwan sa kanya ni Mitena sa kanilang mabagsik na labanan. Sa kabutihang palad, tinutulungan siya ng mga duwende at maging ng mga tikbalang na naninirahan sa mundong ito ng mga mortal. Ginagabayan nila si Perena sa paghahanap sapagkat alam nilang siya ang tanging pag-asa para mapigilan ang pagbagsak ng Encantadia. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isa pang lihim na kumukulo. Sina Adamus at Flamara na parehong naiwan sa Encantadia ay lihim na nagbabalak na kitilin ang buhay ni Mitena. Buo ang loob nilang ipaghiganti ang kanilang mga mahal sa buhay. Si Mitena na walang awang pumatay sa Ado o ama ni Flamara at nagkulong naman sa Ada o ina ni Adamus. Buong tapang nilang binuo ang plano upang maghasik ng himagsikan sa loob mismo ng kaharian ni Mitena.
Ngayon, isang tanong ang bumabalot sa ating isipan. Mahahanap kaya ni Perena si Terra bago patuluyang mapalakas ni Mitena ang kanyang kapangyarihan? Magtatagumpay kaya sina Adamus at Flamara sa kanilang binabalak na paghihiganti? Magkakaroon pa kaya ng pag-asa ang Encantadia na mabawi ang apat na brilyante sa kadiliman? O tuluyan ng magwawagi ang kasamaan sa kamay ng pinakamalupit na diwata na si Mitena? Yan ang abangan natin sa susunod na episode ng Encantadia Chronicles Sangre. Ang kwento ng pagsuko at paglaya mula sa kasamaan.